What's up mga ka-Try? Welcome sa bagong episode ng Try Arts and Crafts. I'm your host, Patrick. Last week, nabanggit ko na mag-picture tayo ngayon ng isang unique na klase ng art. It involves food or fruits and vegetables. Ito ay ang food carving. And dito sa show natin ngayon, magkakaroon tayo ng isang guest all the way from Camarines Sur. Isa siyang professional fruit carver. Ito ay si Sir Bernard Buniel. Hi! Kumusta kayo mga ka-try? Ako pala si Bernard Buniel, professional fruit and vegetable carver. Nung bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa art dahil ang tatay ko ay isang artist. Yan kasi ang hanap buhay niya para masapatan ang pangailangan natin. Na-encourage ako na maging fruit carver mula nung gumawa ng magandang design ng aking kaibigan sa isang watermelon. Isa kasi siyang matagal ng fruit carver. Kaya talagang napahanga ako sa maganda niyang design. Mula noon, nag-search na ako sa YouTube, sa internet, ng mga free video tutorial. Noong 2018 ako nag-umpisa na mag-carve. At noong 2009, hindi ko akalain na maraming mga schools, universities, colleges sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang nag-offer sa akin na maging speaker or maging fruit and vegetable workshop seminar sa kanilang eskwelahan. Gusto kasi ng mga teacher na maturuan ang kanilang mga student ng fruit and vegetable carving. Culinary arts student, HRM, tourism, food tech, at iba't iba pang mga courses na related. Kaya yun po ang mga offer nila sa amin. At ang bayad dito ay per student. At pag nagpapaseminar sila, kadalasan halos yearly na kami kinukuha. At sa katunayan, talagang malaking tulong sa amin, pagdating sa financial, pagdating sa hanap buhay. Gustong-gusto ng mga teacher na maturuan, ma-enhance ang kanilang mga student pagdating sa skill na ito. Dahil kung ikaw kasi ay graduate, HRM graduate or culinary arts graduate, mas advantage ka pagdating sa pag-a-apply kung ikaw ay marunong ka o magaling ka sa food carver. At sa katunayan, mas dudoble ang salary mo kapag alam mo ang fruit and vegetable carving. At sa katunayan, kahit sa ibang bansa, kahit ikaw ay isa ka lang fruit carver, ay malaki ang sahod mo. May mga kaibigan ako na inoperan sila sa ibang bansa at ang kanilang sahod ay umaabot sa 50,000, 80,000 hanggang 100,000 a month kahit sila ay carver lang, kahit hindi sila graduate ng mga courses na related sa skill na ito. At sa katunayan, kahit sa akin may nag-offer din. Pero gusto ko lang dito sa Pilipinas dahil kahit papano, marami naman ang nag-offer sa akin dito. Kaya napakaganda talaga kung matuto kayo ng fruit and vegetable carving. Gusto ko na gawing design ay ang watermelon. Ang watermelon kasi ay meron na siyang tatlong colors. Meron na siyang green, white, at red. Kapag gumawa kasi ako ng design dyan, maganda na siya tingnan. Kasi meron siyang tatlong colors. Sa art kasi, napakagandang tingnan ng isang art pag mayroong mga iba't ibang color o contrast colors. At yan ang nagagawa ng watermelon. Sa katunayan, lahat naman ng fruit and vegetable pwedeng gawa ng mga iba-ibang design. Pag pagsamahin mo na sila, siyempre may iba't ibang colors na makikita. Kaya napakaganda ng tingnan kapag nakagawa ka ng iba't ibang design sa fruit and vegetable.
Ang ginagamit kong tool sa pagka-carving ay ordinaryong knife lang. No? Ordinaryong knife lang na ini-improvise. Ibig sabihin, tinatalas lang ang dulo nito. At dahil sa small knife na ito, marami ka ng mga gawang mga design. Meron din naman akong set ng mga tools. Kapag gumawa ako ng medyo mahirap ng design, lalong-lalo na kapag mukha ng tao, saka ko lang ginagamit yun. Pero kadalasan, kung simpleng design lang o mga mga rose, mga bulaklak o anumang mga design, kayang-kaya na po sa small knife na ito na improvised knife, carving knife. Kaya ini-encourage ko kayong lahat, na matuto ng fruit and vegetable carving. Dahil ako po ay ordinaryong tao lang. Ibig sabihin, hindi kasi ako culinary arts graduate, hindi rin po ako HRM graduate. Iba po ang profession ko. Ako po ay acupuncturist. Pero malaking tulong sa akin, sa sideline ko, ang pagiging fruit and vegetable carving. Na hindi ko akalain na ang gusto ko lang noon ay matuto at magawa ng iba-ibang design. Pero ngayon ay dagdag na pala yan sa aking pinansyal na pangangailangan. Kaya na-encourage ko kayong lahat, lalong-lalo na ang magaling magluto, na matuto ng fruit and vegetable carving. O kayo ay graduate ng related sa fruit and vegetable carving, in-encourage ko kayo at challenge ko kayo na matuto ng food design. Dahil kung ikaw ay magaling magluto, napakaganda o mas katakam-takam ang iyong mga linuluto kung maganda ang pagka-design mo. So kung magaling ka sa fruit and vegetable carving, siyempre matuto ka rin sa mga garnish o palamuti sa pagkain, dahil kahit anong fruit and vegetable, pwede mong gawang design at ilalagay mo siya sa niluluto mo. Kaya ang tingin ng iba, no, sabi nga nila, tingin pa lang ay ulam na. Kaya kung magaling kayo sa fruit and vegetable carving, mas in demand po kayo. Ganun din sa iba't ibang mga courses na related sa skill na ito. Kaya sana ay matuto kayo ng fruit and vegetable carving. Tingnan nyo lang aking YouTube channel na may pangalang Bernard Bunyel. Marami po akong mga video tutorial o free video tutorial na ina-upload ko sa aking channel. At hanggang ngayon ay lagi pa akong nag-upload. Kaya marami doon ang mga basic design at maging advanced design. Kaya doon pa lang sa channel ko, marami na kayong matutuhan. O sana ay dalawin nyo ang aking channel sa YouTube channel. So, bago ako matapos, gusto ko lang pasalamatan ang ating host na si Sir Patrick sa pag-invite niya sa akin sa show niya sa TriPH. Paano ba mag-carve ng papaya para maging flower design? Sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-carve ng papaya at ng iba pang mga fruit para magiging flower design. To start, kailangan mo ng mga tool tulad na lang ng carving knife. Using carving knife, carve a circle into the top of the watermelon or fruit. Continues to make the line of the circle deeper and wider. Starting the circle, gently cut out the ring of the heart-shaped petals. Then, continues cutting out until the top resembles
a flower. Continue the pattern, gradually making the petals larger. Take your time na mag-carve ng iba't ibang mga petals or flowers or stem or leaves and other details. It's more fun and exciting to make something beautiful with your food.
makagawa ka na ng centerpiece or flower design. So maraming salamat Sir Bernard for being in the show. And maraming salamat din sa iyong demonstration para sa amin. Pwede nyo gawin yung pagka-carve sa iba't ibang klase ng mga prutas at mga gulay. For example, pwedeng papaya or watermelons, marami pang iba. And mahilig din magtanim ito si Sir Bernard ng kanyang sariling mga gulay. And if you are interested sa gardening, please check out our segment or shows dito sa TryPH, yung show na Try Garden to Table, hosted by Ma'am Telma. So tapos na naman ang ating show. Maraming salamat sa inyong panonood. And by next week, is very special to kasi pag-uusapan natin ang isa sa mga favorite kong art mediums. So kung gusto nyo malaman kung ano yon, subaybayin nyo yung ating show sa susunod na linggo. So maraming salamat muli. Ingat tayong lahat and see you on the next episode.